Ang pinagmula ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Ang aklat ni Isaias ay naglalaman ng maraming masasaganang propesiya patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang ilan sa mga tanyag na kabanata ay ang Kabanata 7, talatang 14, kung saan tinutukoy ang kapanganakan ng isang berhen, at dito rin natin matatagpuan ang pangalang Emmanuel. Gayon din po ang Kabanata 9, talatang 6 hanggang talatang 7, dito ay nabanggit ang mga tawag o magiging pangalan ng ating tagapagligtas. Gayunpaman, dapat ay hindi natin baliwalain ang aklat ni Isaias sa Kabanata 61, talatang 1 hanggang talatang 2. Dito po tinutukoy ng propeta ang pinagmulan ng ministeryo o ng gawain ng ating Panginoon nung siya ay naririto pa sa lupa. Dumating ang Panginoong Hesus upang magdala ng mabuting balita sa mga dukha at upang aluin ang mga bagbag na puso, upang ipahayag na ang mga nadakip maging ang mga nabilanggo ay palalayain, upang sabihan ng mga nagdadalamhati na ang oras ng paglingap ng Panginoon ay dumating na. Nalalaman po natin na makakapagpabagong loob ang gawain ito ng ating Panginoon sa buhay ng marami at magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa mundong ito. Ito rin ang magtatakda ng mabisang pananalig para sa mga magpapatuloy sa kasalukuyan. At bilang pagpapakita ng Panginoon na siya ay isang perpekto, walang kasalanan na kordero ng Diyos, at nangakong siya ang magiging Mesayas o tagapagligtas, isinulat po ni Apostol Mateo na sinimulan ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain upang ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo ng Diyos. At ito mismo ang magiging prioridad ng Panginoon na tuparin ang bawat aspeto ng kanyang gawain na mayroon ng Diyos Ama para sa kanya. Ibinigay din po ni Apostol Mateo ang mga detalye hinggil sa pinagmulan at pagpapahayag ng gawain ng ating Panginoong Hesus. Kaunahan po sa kanyang binanggit ay kung paano tinupad ng ating Panginoong Hesus ang banal na propesiya na nakatala sa aklat ni Isaias, Kabanata 9, talatang 1 hanggang talatang 2, na siya ay naparito upang bigyang liwanag ang katotohanan sa daigdig na madilim dahil sa kasalanan, daigdig na nakaratay sa kadiliman, at ang mga taong namumuhay sa isang mundo kung saan ay lumalakad sa anino ng kamatayan. Samantala, ang mga nakarinig sa salita ng ating Panginoong Hesus, mga nabubuhay sa labis na kawalan, patungo sana sila sa kamatayang espiritual at pagkahiwalay sa Diyos, subalit pinasikat ng ating Panginoon ang liwanag ng Ebanghelyo sa kanila upang kanilang makita ang kanilang kasalanan at pagiging pangangailangan para sa Kanya. Ang sumunod ay ang pagbahagi ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Nabanggit muli ang parehong mensahe gaya ni Juan Bautista at ng mga propeta sa lumang tipan. Binabanggit po sa aklat ni Mateo, Kabanata 4, talatang 17, pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan at magbalik loob sa ating Diyos sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang mensahe ng pagsisisi at pananampalataya ay napakahalaga sa tunay na paniniwala sa ating Panginoon, sapagkat ito ay nauukol sa ating kaligtasan. At upang magkaroon ng kaligtasan mula sa espiritual na kadiliman, dapat ay kilanlin ng isang tao ang kanyang kasamaan, ang kanilang kasalanan sa puso, at manampalataya sa ating Panginoong Hesus, upang matamo ang kaligtasan, matubos sa kasalanan, at mabago ang ating mga puso. Dahil kung hindi, ang taong iyon ay mananatili sa kadiliman at siya ay haharap sa realidad ng paghatol ng ating Panginoong Diyos. Sa huli ay binanggit ni Apostol Mateo kung papaano pumili ang Panginoon ng ilang alagad, mga alagad na lalaki para sumama sa kanyang ministeryo, at kanyang itinuro sa kanila kung papaano ang mangisda ng mga tao. Mababasa po natin ito sa aklat ni Mateo, Kabanata 4, talatang 11. At sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Nang maglaon ay sumama sila sa kanya habang siya ay nagtuturo sa mga sinagoga
at ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa kaharian at pinagaling din ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Mga kapatid, kailangan natin maglaan ng panahon ngayon upang pag-isipan ang lubos na paanyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Maging si Apostol Pedro man ay nanalig sa kanyang mga narinig sa mga winika ng ating Panginoong Hesus. Ang mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at nagre-resulta sa pagpapatunay na siya ay naniniwala at nalalaman niya ng ating Panginoong Hesus, ang banal na Diyos, ang ating kaligtasan. Kapatid, umaasa po ako at mananalangin na iyo ring paninindigan sa parehong pananaw ang aking ibinahagi ngayon. At habang binabasa mo ang iyong banal na kasulatan, iyo sanang bigyan ng pansin ang gawain ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat meron tayong katiyakan na tayo'y kakalingain sa ating paghakbang bilang hamon sa ating pagtatagumpay. Panginoong Diyos, patuloy mo pong pagningningin ang ilaw ng Ebanghelyo sa amin habang binabasa at pinagmumuni-munian namin ang iyong naging ministeryo, gawain na katulad po ng mga naitala sa banal na kasulatan. Dalangin ko, Panginoon, na ang iyong mga turo ay patuloy na maging aming kalakasan habang ang aming mga buhay ay nababago ng iyong dakilang salita. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itong aking panalangin.